Gitawagan akong anak, dili na makontak. Nagsigimig tawag na sigimig panas bilang adlaw wala dyan ning kuan pero salbahis kining dawana di ahiyan ning gitaguan di sakit yung kaya gibuhat sa akong anak. Siya si Ginang Christine, ang nanay ni Crystal Joy. Ayon sa kanya, si Joy ay grade 6 na graduating student. Madalas daw si Joy at ang kanyang dalawang kapatid ay pumupunta sa bahay ng kanilang lola para dumalaw. Pero noong February 11, mag-isa lang na pumunta si Crystal Joy sa bahay ng kanyang lola. Noong hapon na yon, hindi na nakauwi si Crystal Joy. Kaya ang nanay niya nag-post kaagad sa social media kung sino man ang nakakita sa kanyang anak. Noong araw din na yon, nireport din kaagad siya na missing person. Mga agaw, 4 days ago, nag-post ko o nanawagan ko kabahin sa usa ka 12 anyos nga bata nga na-missing nga gipanghianlan og Crystal Joy Abarquez. Karon mga agaw, may kontak pagbalik kanako katong nagpa-shout ang katong nagpapanawagan. Ug matod pa nga hangtod niining tungura, wala pa sila'y balita kung asa ang bata. Ang Toledo Police gumawa sila ng tracker team kasama ang mga opisyal ng barangay poblasyon at pati ang karatig na barangay neto. Nakita sa CCTV bandang alas 5 ng hapon, nakasakay siya sa isang motor. Ngayon yung kasama niya, hindi kagad nila nakilala dahil natatakpan ng sombrero ang mukha. Ang mayor ng Toledo City na si Mayor Marjorie Perales, naglaan siya ng pabuya para sa information. Halos 8 araw siyang nawala at ang nakakalungkot dito, ang kwento niya ay mauuwi sa trahedya. Noong February 19, ang aso na si Mayat, siya ang naging susi para makita si Crystal Joy. Nakita siya sa madamong lugar na nakatali sa puno at nasa advanced stage of decomposition na. Nagulanta ang mga residente sa Toledo City sa Cebu nang makita ang paang ito na tangay-tangay ng isang aso. Siya mo nakatangog ato gyud. Tiil man daw ang nakita ni Papa daw niya. Muta nang report sila sa barangay. Nang siyasatin, nadiskubre ng mga residente ang pinanggalingan ng paa, isang batang babae na nakatali sa puno sa bulubunduking bahagi ng barangay. Sa investigasyon ng pulisya, kinilala ang biktima na si Crystal Joy Abarquez, 12 taong gulang, na mahigit 1 linggo nang nawawala. Abot-abot ang pagdadalamhati ng magulang ni Crystal na nawala noong February 11 matapos umalis ng bahay. Habang lumilipas ang araw, may lumabas ng mga witness at makakapagbigay ng information. Ayon sa kanila, nakita nila na si Ruel Villapana Jr. na second cousin ni Crystal Joy ang huling kasama nito bago siya mawala. Ayon sa hepe ng Toledo City Police Station, si Ruel Villapana ay tumatanggi na may kinalaman daw siya sa pagkawala ni Joy dahil sinabi pa niya na kasama rin siya sa paghahanap. Todo tanggi naman sa paratang ang suspect. Wala mo ko ini. Ako may pakuha mo may ibang ulam. Bata. Niya to ako na may anak ko na babae. So mabitaw ikawit ko pangita. Sa background check na isinagawa ng kapulisan, napag-alaman na may kaso na ng 2 counts of rape sa Iloilo ang suspect. Inihahanda na ang kasong murder laban sa suspect. Inaantay pa ng pulisya ang resulta ng autopsy para alamin kung pinagsamantalahan ng suspect ang biktima. Sa kanya na-recover yung motorcycle na nakita sa CCTV na huling sinakyan ni Crystal Joy. Sa time na pinost ko tong video na to, ang investigation ay still ongoing kung meron pang ibang tao na involved sa kaso na to.